Hi. Nasabihan ka na ba ng Christian ka pa naman? Ako, oo. Alam mo yun, yung parang, yun na yung atake nila sa'yo, no? Yung pagka-Christian mo. And how did you react on it? Ako, initial ko na naramdaman, nasaktan ako. Number 2, medyo insulted. And number 3, nagtaka ako. Parang, bakit yun agad ang titirahin? And then I realized na part yun ng pagiging Christian eh. Na pag nagkamali ka talaga sa harap ng mga tao, which will happen dahil hindi naman tayo perpekto, katulad din tayo ng ibang mga tao na nagkakasala, no? Kasama yun sa makikita nila at aatakihin. Kasama yun sa pagiging Kristiyano ang ma-persecute, no? So how would you react on it? Don't say anything, no? There's no need to defend yourself. Kasi kung bakit nila nasabi yun, hindi mo saklaw, no? And wala kang magagawa kasi hindi mo kontrolado kung ano yung desisyon nila, yung opinion nila, o yung gusto nilang sabihin sa'yo. The best that you could do is try not to fight back, no? And kung alam mo naman yung totoo sa sarili mo, alam mo yung katotohanan sa pagkatao mo, no? Alam naman natin na apart from the grace of God, apart from Jesus Christ, talagang tainted talaga tayo with sin. And magkakasala pa rin tayo kasi nasa flesh tayo, no? So okay lang masaktan, but try to regulate or control how you would react when someone tells you that. And just like when Jesus, nung napapersecute na siya, hindi niya dinefend yung sarili niya. Hindi siya nagsalita. No? Kasi truth is secure. Truth is secure even in silence. Yan. No? And even if you don't tell the truth, hindi yun mababawasan. Hindi mababawasan ang pagiging totoo ng isang katotohanan. Just because of, hurtful words or untruthful words said. No. Truth is truth and it stands on its own, secure. So if someone tells you Christian ka pa naman, masaktan ka in the background, okay. Try to move on, but regulate how you would react. And try to react in a way that would glorify God. So yun lang. Sana nakatulong. If you like my video, please follow or subscribe. Thank you for watching.